Likas sa kababaihan ang pagdadalang tao. Pero paano kung ang ina ay may sakit na pumapatay sa kanyang magiging anak? Tuklasin sa ulat ni Hera Sanchez. Magkahalong hirap at saya ang hatid ng panganganak. Ngunit para sa ilan, ang pagbubuntis pa lang ay isang kalbaryong mahirap lampasan. I got pregnant naman kagad. Kaya lang, unfortunately, a month pa lang, na-miscarriage na kagad siya. After 2 years, 1993, nag-miscarriage uli ako. So after that, yun nga, you felt bad kasi twice na. So the doctor said, pag yung pangatlo pa, habitual na yon, it's not good. Kaya lang, ganun lang yung sinabi sa akin. Tulad ni Venus, nakunan din si Hazel sa unang pagbubuntis. For the first pregnancy, we had a miscarriage at 6 weeks. Actually, hindi namin alam that we were pregnant. And then, nagsaspotting ako, so we went to our OB. And after that, she said that it cannot be helped anymore. And so, we had to let it go. May naiibang sakit sina Venus at Hazel pero huli na ng kanilang malaman. Si Hazel, nadiskubre ang problema ng mabuntis ulit at pinayuhan ng doktor na magpa-blood test. The results of the blood test show that I was way beyond the limit nung isang item that would make me positive for APAS. Antiphospholipid antibody syndrome o APAS ay isang kondisyon ng pagbabara ng mga ugat at arteries dahil sa paglapot ng dugo. Mayroon tayong mga antibodies na nakakakilala ng mga cells o mga bagay na hindi kabilang sa ating sariling katawan. Halimbawa, mikrobyo. Pag ang ating antibodies o ang ating immune system ay nakakita ng mikrobyo na nagsisirculate sa ating katawan, nilalabanan natin yon. Pwede ho itong mangyari sa babae o sa lalaki. Kaya lang mas kilala po ito sa mga babaeng nakukunan ng madalas. Sa mga buntis, ang nagiging biktima ng APAS ay ang sanggol sa sinapupunan. Indirectly affected because the baby needs nutrition, oxygen, and nutrients that is brought to the baby from the mother through the blood. So kung pangit po ang daloy ng dugo sa baby, pangit po ang distribution ng oxygen at saka ng nutrients sa baby pag pangit yung circulation. So, ang nangyayari, nagiging poor obstetric outcome, hindi malusog, hindi husto sa buwan, o minsan nakukunan at hindi na nagde-develop ang kanilang mga pagbubuntis. Kasama sila Hazel at Venus sa 10% ng populasyon na may APAS. Hindi na mamana ang sakit na ito. Ang theory ho behind this is because our immune system is exposed sa new pollutants, new bacteria, new viruses, masyado na siyang stimulated na minsan yung pag-produce ng antibodies nagiging mali-mali na. Some patients have a profile, meron silang mga characteristics which will lead us to suspect na may APAS sila. For example, very hypersensitive yung babae, marami siyang allergies, may asthma siya. Yung mga ganong kondisyon, mataas ang immune response niya. Ang pagiging agresibo ng antibody sa mikrobyo ang nagdala ng takot kay Venus nang siya'y muling magbuntis. Iyak ako ng iyak kasi takot na takot ako. Hindi ako iyak ng iyak na dahil masaya, hindi. Takot na takot ako kasi that was the time na nurse na nga ako, nasa ER ako, exposed ako sa different sakit. Ang nakakalungkot doon, ikaw din yung papatay doon sa baby mo, yung dugo mo. Imagine, 'di ba? Mahirap madiskubre ang APAS. Walang senyales ang pag-atake nito sa babaeng nagdadalang tao. At any point in the pregnancy, pwede ho mag-manifest or maging active yung APAS. Pwede in the first 3 months, in the 4th to 6th month, or even pag malapit ng mga anak, meron din ho kaming mga nakukuhang pasyente na namamatay na lang basta yung baby, natetest na APAS pala. So, Maraming komplikasyon ng APAS. May mga stages na magkakaroon ka ng diabetes, magka-hypertension ka kasi nga nasa blood siya eh. So, ang tendency, yung mga complication, it will come. Walang gamot sa sakit na APAS, pero may mga paraan para maiwasan ang paglapot ng dugo. as long as na-confirm na may APAS ka, it's safe to just maintain your medicines. Just like, a diabetic would, a hypertensive would. They should have their maintenance once diagnosed. Medyo lighter na nga yun. Talagang
The initial screen for APAS can, depending on which hospital you run your test, could be as cheap as 4,000 to as expensive as 12,000. Aspirin o heparin ang pinakamura at karaniwang gamot na binibigay sa mga buntis na may APAS. Tumutulong ito para lumabnaw at maging maayos ang sirkulasyon ng dugo. Kung very, very difficult APAS, we have what we call immunoglobulins, IVIG, that can cost you 80,000 a dose. So, malaki yung range of prices. Para sa APAS, ang mahal talaga dyan, yung injections. So, everyday yon. And for 3 months, I was on heparin injections. And I know there are cases na the whole 9 months nag-injection sila. So, sa 100,000, meron. Malagpas pa. Matindi ang atake ng APAS kay Venus. 4 na beses kung siya'y magpa-iniksyon araw-araw. That time, hindi na pwedeng sa abdomen kasi parang Dalmatian na yung tiyan ko, pasa-pasa na siya. Kaya I have to have a heplock, yung IV insertion para doon na ipapadaan yung gamot. Both para isa dito, ganun alternate siya. Dahil sa mga komplikasyon ng APAS, madalas ipa-ultrasound si Venus para mabantayan ang kalagayan ng kanyang baby. Normal pregnancy ng babae, mga 2 to 3 ultrasound lang. Minsan nga once lang eh. Ako, every other week. Yun yung first and second trimester. Pagdating ng third trimester, every week. Kaya total, siguro ang ultrasound ko, mga 28 times. Malaking bagay yung first trimester. The first 12 weeks is very critical, so malusutan lang namin yon. Malaking probability na we have a live birth already, even if it's premature. Nung makita ko siya, talagang yung lahat ng hirap ko, lahat ng injecla, talagang lahat ng yon. You cannot compare yung amazement mo, yung surprise, yung talagang you would see how God's miracles happen. We are very happy na si Noah. She's already 4 months and 3 weeks old. Going 5 months na siya next month. And she's healthy and a happy baby. And we hope na magpatuloy na ganun. Isang himala para kay Venus ang magkaanak dahil sa tagal ng kanyang paghihintay. Imagine after 17 years, dapat magdidibon na siya ngayon, di ba? Kung sakaling nag-anak akong noon. Tapos yung lahat ng pinagdaanan, normal lahat siya. Pati yung newborn screening niya, normal. So, talagang wala akong kundi i-praise si God dun sa gift niyang to na pinagkaloob sa amin. Itinago ni Venus ang mga hiringgilya at bote ng gamot na ginamit niya para magtuloy ang kanyang pagbubuntis. Gusto ko talaga siyang ipakita kay Iliana paglaki niya. Gusto kong makita niya kung gano'ng kapresyo siyang iningatan ni Lord sa womb ko. At the same time, gusto ko rin makita niya kung gano'n yung hirap ko bago siya lumaki. Kasi di ba, gantong kahirap na dinanas ko, kaya kailangan maging maayos yung buhay mo, di ba? We heard about it before, pero hindi namin inisip na makakasama ako doon sa mga babae na merong APAS. And it would be very helpful if they are better informed. Yung criteria kasi ng APAS, kailangan makunan ka ng 2 beses bago ka mag-work up. Pero yung what is the practical side of it, wala namang masama pag mag-suspect ka on the first abortion na unexplained. There's nothing and no one to prevent you from screening early. Kung suspicious, might as well confirm it. Kung negative, edi panatag naman yung loob mo.